Maligayang pagbabalik sa Middle East now. Sa Iran, lalapang hinigpitan ng rehimen ang kontrol matapos ang malawakang mga kilos protesta laban sa gobyerno noong Enero. Iniulat na binitay ng Iran ang isang lalaki nitong Sabado dahil umano sa kanyang papel sa pag-aaklas at inakusahan siyang kumikilos para sa Mossad ng Israel. Kinikwestiyon ng Amnesty International at iba pang grupong pangkarapatang pantao ang mga paratang dahil sa sapilitang pag-amen at hindi makatarungang paglilitis. Kasabay nito, ang internet blackout sa Iran ay umabot na sa ika-58 sunod-sunod na araw ayon sa Netlocks. Ika-9 na linggo nang mahigpit ang paghihigpit sa impormasyon mula sa Iran. Kasama natin ngayon si Camelia N.T. Habifar, punong patnugot ng Independent Persian. Camelia, salamat sa pagsama sa I24 News English. Salamat sa imbitasyon. Magandang gabi sa iyo at sa inyong manonood. Salamat, Camelia. Sa Iran, paano pinipigilan ng rehimen ang mga nagpoprotesta laban sa gobyerno? May magagawa ba ang mga Iranian para manatiling ligtas kung sumali sila sa protesta 5 buwan ang nakalipas? Oo at hindi. Nabago na ang mood at ang atmosfera sa Iran kumpara sa nakita natin noong Enero. Mas nararamdaman niya yon ang pagod at pagkadismaya kaysa sa galit na nakita natin noong Enero at hanggang sa ika-40 araw ng pagpatay sa mga nagpoprotesta. Nagbago na ang mood at parang ang mga Iranian ay humaharap na ngayon sa parang pagkatapos ng digmaan, sa ekonomiya at syempre pati na rin ang mga takot. Pero hindi lang takot ang dahilan kung bakit hindi sila lumalabas sa kalsada. Pangunahing dahilan ay pagkadismaya. Hindi nila nakita ang anumang pagbabago kahit na marami silang lumabas sa kalsada at nangako pa ang mga dayuhang bansa, lalo na ang mga Amerikano, ng pagbabago. Pero ngayon ay nakikipag-usap na sila sa rehimen. Ang mga bagay na yon ang dahilan kung bakit sila naging sobrang maingat na talagang natural lang. At marami ring basij dahil ang mga pribadong milisya sa ilalim ng mga revolusyonaryong gwardiya ay nasa mga talsada, may mga checkpoint. At sa gabi, gumagawa sila ng mga manyobra sa iba't ibang bahagi ng mga lungsod. At syempre, isa pa itong ikinababahala ng mga Iranian na pumipigil sa kanilang isipin na lumabas sa kalsada ngayon. Maaring tapos na ang digmaan o may tigil putukan na, pero patuloy pa rin ang internet blackout. Ano ang ibig sabihin nito sa kung gaano kaseryoso tinitingnan ng Tehran ang bantang mula sa lansangan at sa mga tao? Isa pa ito sa mga dahilan kung bakit mas lalo pang nadagdagan ang pagkadismaya ng mga tao. Nakakatuwang ikwento kung paano binago ng internet ang buhay nating lahat araw-araw. At sa pagharam ng internet, hindi lang negosyo ng ilang tao ang naapektuhan, kundi nagdudulot din ito ng mas maraming pagkadismaya. Kung walang koneksyon, hindi mababasa ng mga tao ang balita at hindi nila magagalugad ang mas malawak na pandaigdigang mundo. Nagdadagdag ito ng mas maraming pressure sa kanila. Napakahirap nito para sa karamihan ng mga Iranian. May kilala kong ilan sa kanila na bumibili ng sobrang mahal na proxy para lang makakonekta ng ilang oras sa malayang mundo. At kailangan din ng pera para doon. Napakamahal nito at hindi rin ito madaling makuha ng maraming Iranian. At nagdudulot din ito ng isa pang issue kung saan nahahati ang mga gumagamit ng internet. Ang mayayaman ay may access, habang ang mahihirap ay halos walang access. Wala tayong naririnig mula sa rehimen na muling bubuksan ng internet. Maring naghihintay pa sila na siguraduhin na natapos na ang digmaan at naabot na ang kasunduang pangkapayapaan kasama ang mga Amerikano, siya kanila aalisin ang mga paghihigpit sa internet. May ilang bidyong nakalusot palabas ng Iran na nagpapakita ng bagong moral ng mga namatay na lider ng rehimen na napatay sa pag-atake ng US at Israel. Ipinakita ito sa Mashhad. Hindi pa nakikita si Mustafa Khamenei, leader ng Iran, mula nang palitan niya ang ama niyang si Ali Khamenei na napatay sa simula ng digmaan. Kabilang si Mustafa sa mga namatay na nakalista sa mural. May naniniwala ba sa Iran na namatay na ang kanilang leader?
Kapag nakikipag-usap ako sa mga Iranian, minsan para sa aming sariling ulat at para matiyak ko na tama ang pag-uulat ng mga kasamahan ko, nagtatanong ako sa isang tao. Dalhin ang telepono sa iba't ibang lugar tulad ng salon, palengke at mga tindahan ng grocery. Pwede akong tumawag sa hindi kilalang tao at itanong sa kanila ang parehong tanong na tinanong mo sa akin. Maraming Iranian ang naniniwala na patay na siya, kahit pa may ulat ang New York Times. Sabi nila siya ay operahan o ayon kay Pangulong Trump, maari siyang ma-deform at magkakapansanan. Kapansin-pansin na para sa mga Iranian, patay na siya. Dahil hindi sila naniniwalang buhay pa siya, ipinagpatuloy nila ang araw-araw nilang buhay at pinanood ang mga usapang pangkapayapaan ng Iran at US. Siguro buhay pa siya para sa isang napakaliit na radical na grupo ng kanyang mga taga-suporta, ang mga ultra-radical na Islamista, na tuwing gabi ay pumupunta sa ilang mga plaza at nagwawagayway ng mga bandila o sumisigaw ng mga radical na slogan. Para sa iba pang mga Iranian, patay na ang rehimen, patay na ang leader. Wala nang kaugnayan at wala nang interes na malaman kung buhay pa siya o patay na. Ganito ang takbo ng araw-araw na buhay sa Iran. Hindi rin sila magugulat kung matapos ang tigil putukan at kasunduan sa kapayapaan sa mga Amerikano ay sabihing patay na siya. Hindi iyon ikagugulat ng maraming Iranian. Maaring ang iilang taga-suporta ng rehimen ay magalit at mag-react ng iba. Kung hindi naman, para sa mga Iranian, hindi talaga mahalaga, buhay man siya o patay. Camelia N.T. Cabifar, napakagandang pananaw. Salamat sa pagsama sa amin sa E24 News English ngayon. Salamat!